Ang kwentong ito ay karanasan ng ating sender na si Biloy. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Nagsimula ito kaaklat nang pinatay ng mga bandido ang aking asawa at mga anak. Para maintindihan po ng lahat ay ito po ang mga nangyari. Taong 1975, gabi ng Sabado. Ako'y naglalakad pa uwi galing mula sa aking trabaho. May nakita akong 2 tao na matulin na tumatakbo papunta sa may iskinita. May dala itong mga patalim at may tumutulong dugo hanggang sa mawala sa aking paningin ng 2. Nang biglang may nakita ko na paparating. Parang hinahabol ang 2. Ngunit nabigla at nagulat ako nang bigla nila akong bigwasan. Pinagtulungan nila akong bugbugin. Bumagsak ako sa lupa at nawala ng malay. Nagising na lamang ako sa loob ng isang tumatakbong sasakyan at dahan-dahan ko idinilat ang aking mga mata. Ngunit hindi ako makakita. May piring pala ang aking mga mata. Gusto ko sanang alisin ang mga piring na yun. Ngunit hindi ko may galaw ang aking mga kamay. Nakagapos na rin ito hanggang sa marinig ko sa isang kasamahan na dumukot sa akin na napagkamalan lang pala ko at ang pakay pala nila ay yung 2 tumatakbo na may dalang patalim na may dugo. Lintik, hindi itong dumali sa anak ng boss natin. Ngunit parang walang problema. E patayin na rin natin to. Wika ng isa nilang kasamahan. Sa narinig ko kaklat, ay lalo akong kinabahan at natakot. Gusto ko sana kumawala. Ngunit papaano? Maya-maya pa kaklat, ay narinig ko ang pagtigil ng sasakyan. Bigla na lamang nila ako pinababa at tinanggal ang piring ng aking mga mata. At ang sabi ng isa, kailangan kong tumakbo ng matulin para hindi matamaan ang kanilang bala. Papatayin na nila ako. Kaya man nabuti kong mabilis na tumakbo sa damuhan hanggang sa inumpisa na nila akong pagbabarilin. Buti na lamang, hindi ako tinamaan dahil sa aking pagtakbo ay narating ko ang isang sapa. Hindi na nila ako nakita doon. Papagtago ako sa isang malaking bato. Ngunit may naririnig akong mga yabag na paparating. Tsak na ito na yung mga humahabol sa akin. Wala na. Ito na ang aking katapusan. Ngunit maya-maya pa ay biglang nawala ang mga yabag at nang masiguro ko na wala ng tao sa paligid ay kumaripas ako ng takbo hanggang sinarating ko ang isang kalsada. Buti na lamang may nakita ako na paparating na isang pampasahero sa sakyan. Kaagad ako sumakay, kaklat, hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Gulat na gulat ang aking asawa nang makita ang aking itsura. Halos hindi na ako makilala sa mga tinamok kong sugat sa aking muka. At kinabukasan kaklat, sa pag-aakala kong hindi na ako matutuntun ng mga humahabol sa akin, ay pilit ako bumangon sa aking silid nang bigla akong may narinig na isang malakas na pagkalabog. Nakita ko na lamang ang biglang pagtumba ng aming pintuan at may mga taong pumasok sa aming bahay. Iginapos nila ako, pati na yung asawa ko at 2 kong anak. Bigla na lamang nila ako pinagsusuntok, kaklat. Natumba ako sa sahig at pilit nilang pinaguhubad ang aking asawa. At dahil ito'y nagpupamiglas, sila na mismo nagtanggal ng suot ng aking asawa. Nagmamakaawa ko, kaklat. Nawag sana nilang galawin ang aking asawa. Ngunit hindi sila nakinig. Hinalay nila ang aking asawa mismo sa aking harapan. Halos mamatay na ako sa pagmamakaawa. Ngunit parang walang naririnig ang mga ito. Hindi pa sila natuwa sa ginawa sa aking asawa at pinatay pa nila ang 2 kong anak. Sobrang sakit ang aking nararamdaman, kaklat. Parang gumuho ang mundo sa akin hanggang sa narinig ko na lamang ang umalingaw-ngaw na putok ng isang baril. Napansin kong namanhid ang aking katawan at biglang umagos ang maraming dugo sa aking balikat. At bigla na lamang ako natumba sa sahig. Narinig kong babarilin pa sana ako. Ngunit nung makita ng isa na parang wala na akong buhay, ay kagad nang umalis ang mga ito hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Isang araw, ay nagising na lamang ako na may mga bindahe ang aking katawan. Nasa ospital na pala ako, kaklat, at nalaman ko sa doktor. 1 buwan na pala ako nakaratay dito at 1 buwan na rin na nakalipas matapos may libing ang aking asawa at mga anak. Hindi ko namalayan
ang pag-agos ng aking mga luha. Sa pagkakataon na yun, Kaklat, at lumipas sa mga buwan, ay tuluyan na akong gumaling sa mga natamukos sugat sa aking katawan. Napagdesisyon na ako, Kaklat, na hindi na ako pupunta sa mga pulis. Ako na mismo ang maghihiganti sa aking pamilya. At sa aking pag-iimbestiga ay nalaman ko tauhan pala iyon ng isang mayaman negosyante sa kabilang lungsod lamang na nagngangalang Ruben. Napag-alaman ko rin na may illegal itong negosyong droga. At dahil sa onsehan ng pera ay napatay ang anak nito. Tama, ang nakikita kong 2 taong tumatakbo na may dalang patalim ay iyon ang pumatay sa anak nito. At ako ang napagbintangan. Hanggang sa isang araw ay naisipan kong pumunta sa lugar ng aking ama, doon sa bundok ng Sinawaan. Matagal kami nag-usap ng aking ama at halos hindi makapaniwala sa nangyari sa akin at sa aking pamilya. Kinabukasan ay tinungo namin ang isang ermitanyo na nagngangalang Apo Badong. Nakatira ito sa loob ng kuweba. Ikinuwento ko sa kanya ang buong pangyayari at sobrang naawa ito sa akin. Nakita ko itong may kinuhang isang bilog na itim at isang kwintas na may krus. Ipagiganti mo ang iyong pamilya, Biloy. Sa pamamagitan ng agimat na yan, ay tiyak kong magtatagumpay ka. Itong habak na agimat na ito ay may kakayanang harangin ang mga balang papunta sa iyo. Itong batong itim na bilog, kapag ito ay iyong isinubo, ay hindi ka makikita ng kalaban. At itong krus na kwintas ay magbibigay sa iyo ng hindi mapapantay ang lakas. Ngunit ito'y iyong pakakaingatan. Pakainin mo ito ng mga dasal na orasyon tuwing Martes at Biyernes. May ibibigay ako sa iyong isang libretang itim. Doon mo mababasa ang lahat ng mga orasyon na kakailanganin mo. Wika sa akin ni Apo Badong. Lahat ng mga ritual na sinabi sa akin ni Apo Badong ay akin sinunod. Makaraan ng 1 buwan, sa aking pananatili sa bundok ng Sinawaan, ay handa na akong gumanti. Kaya't bumaba na ako ng bundok para umpisan ang aking misyon. Isang araw, habang naglalakad ako sa kalsada, ay may nakita akong 2 taong nag-uusap. At parang namumukhang ko ang isa. At parang nakita kong nagbebentahan ito ng illegal na droga, Kaklat. At nang makita nila ako, ay bigla na lang nagpulasan ng takbo ang mga ito. Hinabol ko ito hanggang sa masukol ko sa isang eskinita. Ikaw ang isa na pumatay at gumahasa sa aking asawa. Pagbabayaran mo ito. Mabilis na binunot ang kanyang dalang baril at ipinutok sa aking dibdib. Ngunit tumalbog lang ang bala sa lupa. Isa pang umalingaw na putok ang aking narinig. At sa ikalawang pagkakataon ay tumalbog lang muli ang bala sa lupa. At dahil sa aking galit, Kaklat, at kaagad ko binali ang kanyang baril, binali ko din ang kanyang leeg. Natumba ito sa lupa at nawala na ang kanyang buhay. At nang mabalitaan ito ni Don Ruben, ay kaagad ito pinalam sa mga pulis. Kinabukasan, doon sa aming bahay, ay nagising na lamang ako sa isang malakas na sigaw. Alam namin nasa loob ka ng iyong bahay. Lumabas ka. At sumuko ka na. Napapalibutan na namin ang iyong bahay. Wala ka ng takas. Dahan-dahan ko sinilip ang siwang ng aming dingding. Nakita kong maraming pulis na nakapalibot sa aming bahay. At nakita ko rin si Don Ruben, kanyang mga tauhan. Delikado ang buhay ko nito. Kailangan kong isubo ang batong itim para hindi nila ako makita. At isinuot ko ang kwintas na magbibigay sa akin ng lakas na hindi mapapantayan. At isinuot ko din ang aking habak para hindi ako tabla ng bala. Dahan-dahan kong tinungo ang pintuan at binuksan ko ito. Nakita ko na nanlaki ang kanilang mga mata dahil wala silang nakikitang tao. Bigla na lamang nagpaputok ang mga pulis, pati na ang mga tauhan ni Don Ruben. Ngunit ang hindi nila alam ay malapit na ako sa kanila. Mabilis kong hinawakan ang mga ito at isa-isa kong binalibag sa malayo. Nagulat
At nagtaka silang lahat nang makita nila nang magsiliparan ang mga kasamahan nila sa malayo. Hanggang sa ilan na lamang ang natira at inluwa ko ang itim na bato. Nagulat ang mga ito, lalo na yung mga kumahasa at pumatay sa aking asawa at aking dalawang anak. Matalim kong tiningnan ang mga ito. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa aking pamilya. At ikaw, Ruben, pagbabayaran mo din ang mga sinira mong pamilya dahil sa trukang yan. Lahat kayo, wala akong awang papatayin. Nang bigla ko na lamang narinig ang mga kumakantang putok ng mga baril na nakatuon sa akin. Ngunit lahat ng kanilang mga bala ay hindi man lamang umabot sa aking katawan. At bilang ganti sa kanilang pagpapaputok ay isa-isa kong pinatay ang mga ito gamit ang pambihira kong lakas, hanggang sa nakita kong tumatakbo na itong si Ruben punta sa di malamang direksyon, hanggang sa makarating ito sa bangin at nahulog ito. Nakita kong nawasak ang katawan nito sa pagbagsak sa lupa. Hindi ko mabilang ang aking napatay sa araw na yon. Naging kriminal ako, ngunit ako'y naghihinti lamang sa kanila. Pero alam kong mali pa rin ang aking ginawa. Nadamay ang mga hindi dapat at inilagay ko ang bata sa aking mga kamay. Ngunit sa likod ng aking pagsisisi ay may mga nakatagong tuwa at saya na naipaghiganti ko rin ang aking pamilya, at nagdesisyon na ako na sumuko sa batas. Ngunit bago ko ito ginawa ay pumunta muna ako sa sementeryo kung saan nakahimlay ang aking mag-ina, asawa ko, mga anak. Napaghiganti ko na kayo. Sana mapayapa na ang inyong mga kaluluwa. Habang binabanggit ko ang mga katagang iyon ay may luha na tumutulo sa aking mga mata, kasabay ng pagbagsak ng isang malakas na ulan. Sa ngayon, Kaklat, ay naandito ako sa kulungan at pinagbabayaran ko ang mga nagawa kong kasalanan sa batas. Nag-aantay na lamang ako ngayon na mabigyan ng pardon, Kaklat. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana'y natuwa po kayo sa aking binahaging kwento. Hanggang sa muli, salamat po.